Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat mga kawok. No? Kung nasan man kayo ngayon, lalong-lalo na sa ating mga bagong bayani, OFWs na kahit puyat dyan sa Riyadh, London o New York ay hindi bumibitaw sa usaping Pilipinas. Siyempre, mahal natin itong bansang ito, di ba? Mga Lodi, may malaking pasabog na naman tayo ngayon. Akala yata nila ay basta-basta na lang tayo maniniwala sa mga headlines, no? Sinasabi nila, OLATs daw si PRRD sa ICC. Pero teka, OLATs nga ba o sadyang niluluto ang jurisdiction? At ito pa, yung matagal ng pangarap ni Trillanes na makitang baksak si VP Sara Duterte dahil sa SALN at AMLC reports, mukhang nagiging drawing lang yata. Intellectual tayo rito ha. Hindi tayo basta sumasabay sa emosyon. We analyze, we look at the facts. Kaya bago tayo maghintay, check muna natin ang ating mga Lazada at Shopee best finds sa description para sa mga gusto ng quality gadgets habang nanonood ng live stream. Pag-usapan natin ang ICC, sinasabi nila jurisdiction upheld daw. Pero mga kababayan, Law School 101 lang tayo. Ang Pilipinas ay kumalas na sa Rome Statute noong 2019 pa, no? Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit parang ex-boyfriend ang ICC na ayaw mag-move on? Kahit anong pilit nila kay Tatay Digong, the fact remains, the Philippines judicial system is still working. If there are crimes, we have our courts. Ang tawag dito ay sovereignty. Bakit kailangan makialam ng mga dayuhan? Ito ang tunay na laban ni PRRD. Ang panindigan, ang ating kalayaan laban sa foreign interference. Dito tayo sa favorite nating bida kontra bida. Si Senador Trillanes, ilang taon na ba itong vindication narrative na ito? 2016 pa yan, no? Di ba? Ngayon, gagamitin ng AMLC. Let's be critical. Ang AMLC report, hindi yan hatol ng korte. Red flag doesn't mean guilty. If it means look closer. Pero ang ginagawa ng iba, headline pa lang, kulong na agad sa isip nila. Si VP Sara, bakit? Kasi takot sila sa 2028. Nakita nyo ba yung SALN issue? Pilit na hinahanapan ng butas. Pero si VP Sara, chill lang. Why? Because she knows her records are clean. Trillanes is playing the same old record. Paulit-ulit na script, iba lang ang cover. Kung talagang may sala, bakit hanggang ngayon, demolition job pa rin sa media at hindi sa actual na korte na may matibay na ebidensya? It's a political circus and unfortunately, sila ang mga payaso. Speaking of tools for the truth, check nyo itong 6 products na link natin sa baba. Para sa mga vlogger na gusto ng malinaw na audio, try the wireless lavalier microphone from Shopee. Best find dito. At para sa mga OFWs, yung universal travel adapter sa Lazada, solid yan para laging full charge ang phone ninyo sa panonood sa atin. Huwag magpapabudol ha sa fake news. Sa quality products lang tayo. Mga kababayan, bago natin ituloy ang ating deep dive sa mga fake witnesses, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban, mga kaibigan. Balikan natin sandali yung issue ng AMLC. Alam niyo ba kung bakit delikado ang ginagawa ni Trillanes? Kapag ang isang institusyon dapat ay neutral, tulad ng Anti-Money Laundering Council, ay nagagamit sa pamamagitan ng leakage ng unverified documents, nasisira ang integridad ng ating financial system. Bakit tuwing malapit ang eleksyon o tuwing mataas ang rating ni VP Sara, biglang may leak Isipin ninyo mga kawok, kung may totoong ebidensya, bakit hindi nila ihain sa ombudsman? Bakit kailangan dumaan sa Facebook Live
press conference ni Trillanes. Kasi ang habol nila ay hindi conviction, kundi perception. Gusto nilang lasunin ang isip ng kabataan at ng mga OFWs natin na malayo sa Pilipinas. Pero hindi nila alam, ang mga Pinoy ngayon, matatalino na. Hindi na tayo basta-basta nadadaan sa PowerPoint, no? Presentation, mga kaibigan. Nakulang ang detalye. Hindi lang ito internal na away, may geopolitical angle ito. Bakit pilit na pinapasok ng ICC ang Pilipinas? Dahil si PRRD ang nagpakita na kayang tumayo ng Pilipinas na hindi laging nakadepende sa dictates ng Western powers. Ang pagkatake kay PRRD sa ICC ay mensahe sa lahat ng leader sa Southeast Asia. Sumunod kayo sa gusto namin o kukulungin namin kayo. Pero ang sagot ni Tatay Digong, isang malaking no. At yan ang legacy na ipinagtatanggol ni VP Sara Duterte. Ang karapatan nating mga Pilipino na dumaan sa sarili nating proseso ng hustisya, hindi tayo backyard ng Hague. Bago tayo mag-wrap up, silipin natin yung pang-5 at pang-6 nating Shopee at Lazada best finds para sa mga estudyanteng nakikinig. Yung smart LED desk lamp sa link natin. Hindi lang ito basta ilaw, may built-in charger na rin ito. At para sa mga nanay na nag-aabang ng balita habang nagluluto, yung magnetic phone holder sa Lazada, solid yan para hands-free ang panonood ng #WalkWithLan. Support our channel by checking these links para tuloy-tuloy ang ating research. Mga kaibigan, no? Mga kaibigan, no, mga kababayan, bago tayo mag-sign off, kailangan natin ng pag-usapan ang mas malalim na dahilan kung bakit hindi nila tinatantanan sina PRRD at VP Sara. Ito ay isang silent war. Hindi lang ito tungkol sa ICC o sa AMLC. Ito ay tungkol sa pagburan sa mga nagawa ng nakaraang administrasyon. Bakit tahimik sila sa mga malalaking infrastructure projects? Bakit tahimik sila sa pagbaba ng crime rate noon? Pero pagdating sa mga isyung pwedeng i-spin para magmukhang masama ang mga Duterte, ang bibilis ng mga mainstream media. Ang goal nila, disqualification through public opinion. Gusto nilang i-disqualify si VP Sara sa puso ng mga Pilipino bago pa man dumating ang susunod na eleksyon. Pero hindi nila kalkulado ay ang mga Duterte magic ay na nagmumula sa gawa, hindi sa salita. Kaya sa ating mga OFWs, kayo ang saksi sa pagbabago tuwing umuwi kayo ng Pilipinas. Kayo nakakakita ng pinagkaiba ng NAIA noon at ngayon. Huwag hayaan ang mga recycled issues ni Trillanes ang magbura sa mga nakita ninyong pag-unlad. Daanan natin mga comments. Sabi ni Kabayan 1 mula sa Dubai, Sir Lan, kahit anong banat nila, solid Duterte pa rin kami. Salamat Kabayan. Sabi naman ni Techie Student, nakita ko yung code ng Alert PH, app ni VP, solid ang development. Kita nyo, kahit sa tech side, hands-on ang ating Vice Presidente. Yan ang vision na kailangan natin. Isang leader na naiintindihan ang modernong teknolohiya para sa public safety. Hindi yung puro grandstanding lang sa Senado o sa harap ng kamera. Sa mga nagtatanong tungkol sa ating Shopee Best Finds, yung anti-blue light glasses natin, limited stocks lang yan, gamit na maraming gumagamit po yan, lalo na babad tayo sa screen para mag-analyze ng mga documents at transcripts para sa inyo. Check nyo na yan sa description habang hindi pa sold out. Ang huling hamon ko sa inyo ngayong gabi, ngayong araw na ito, maging mapanuri. Ang ICC, AMLC at ang mga ingay ni Trillanes ay mga distraction lang para pag-away-awayin tayo. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa ating pagkakaisa sa ilalim ng mga leader na may political will. Huwag nating hayaan ang mga banyagang institusyon na ang magdikta kung sino ang ating mga bayani at sino ang ating mga kriminal. Tayo ang judge, tayo ang jury, at tayo ang mamamayan ng bansang ito. Muli, maraming salamat sa pagtambay sa ating video na ito. Sa mga bagong pasok, i-replay nyo ito mula sa simula dahil tinalakay natin ang mga bawat butas sa mga alegasyon laban sa ating mga leader. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, alam niyo na ang kasunod. Suportahan ang katotohanan, support #WalkWithLan,
Itong inyong host sila ng hashtag Walk with Lan, laging handa, laging gising para sa bayan. Kita-kit sa susunod talakayan. Peace out Pilipinas, mabuhay.